system, nakakapagpababa ng cholesterol level sa ating katawan. Mayaman din ang sitaw sa vitamin A, vitamin C, mahalaga sa pangangalaga ng ating mga mata upang matiyak na magkaroon ng malinaw na paningin at maiwasan ang eye infection. Gayon din maprotektahan ang ating mga mata mula sa pinsala ng UV rays o oxidative stress. Nabatid nakakatulong din ang sitaw sa pagpapalakas ng ating buto dahil sa taglay nitong calcium at phosphorus na parehong mahalaga para sa pagbugo at pagpapanatili ng malusog na buto at ngipin. Mataas din ang taglay ng sitaw sa potassium, isang mineral na nakakatulong sa pag-regulate ng ating blood pressure, magnesium na isang mineral na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level at hypertension. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng sitaw. Yun ay magtatanim naman tayo ng sitaw sa timba. So ito po yung timba na ating pagtatamnan, no? Malaking timba. Ito po ang ating sitaw. Kuha tayo ng seeds. Ating sitaw. Yan, makikita nyo po laging naka-seeds, ano? Ating mga tirang seeds pagkatapos po nating magtanim. Nang sa ganoon ay, daming nakuha. Walang po tayo ng maglalagay po tayo, magtatanim tayo dito ng mga 4 na piraso. Ayan. Ano ba ito? 1, 2, 3, 4. 4 na seeds lang. Ayan. Ang 4 na seeds. 1, 2, 3, 4. Kapag tumubo po lahat, pwede po kayong mag-transplant dyan. Ayan, tatanim na natin. Mixture po ng ating lupa ay 60% buwagag na lupa, 20% ay vermicast at another 20% ay carbonized rice hull. So ilagay nyo po sila ng iwa-iwalay na ganyan. Ayan, so iwa-iwalay silang ilagay tapos itusukin lang po ng 1 inch, ano? Ayan, 1 inch, 1. Ayan. Ayun. So ito yun. Tapos takpan lang po ng bahagya. After 1 week, so yan na po yung ating mga sitaw, no? Tumubo rin po lahat. Yan, maganda po, mataas po yung germination ng ating mga seeds. Isa, ito, 2, 3, 4. So 4, tumubo po lahat ng ating mga tanim na sitaw sa nakatanim po natin sa timba, no? Ito po yung mga tanim nating sitaw, no? Ititiling dasal na po natin, mas mabilis pong lumaki. Laki na ng sitaw natin. Ano pa lang po ito, nasa 10 days, no? So titiling the soil gamit po yung gunting, matulis na bagay ay buwagagin po yung lupa, no? Dahil naulanan po sila ng isang araw, dapat po ay kapag sila maulanan ng ganyan ay ititiling the soil po ninyo. Ang purpose po nito, ang pagtitiling the soil ay malaya pong makagala yung kanilang mga ugat, ano? Hindi po sila maipit. Sa ganoon ay makakuha ng magandang nutrients ayon sa kanilang pangangailangan. So ito po yung ating sitaw. Ito ang ating kasanim na sitaw ay mahaba na yung kanyang bagging, ano? Ang kanyang bagging, so kailangan lagyan ng tulos para doon sa bumaging. Ito yung tulos natin. Ating ilalagay sa ating sitaw. Bali, 4 na puno ito, no? 4 na puno, so 4 na tulos ang ating ilalagay dito sa ating tanim na sitaw. After 2 months, so ito na po yung ating mga tanim na sitaw sa timba, no? Hitik na po yung bunga at pwede ka nang humarbest. So yan po, tingnan nyo po yung mga bunga, oh. Yan po yung mga bunga, kita nyo po. Yan. Yan po, oh. Tapos marami pa pong may ready to harvest na at kasalukuyan pa rin po siyang flowering at may malilit pang bunga. Yan po. Yan. So yan, pulpak po yung bunga ng ating mga tanim na sitaw. Kita po may mga flower pa siya, mga maliliit po. Yan, mga flower. Tapos yan po yung mga bunga. Ano? Nakatanim lang po yan sa timba. So yan po yung mga timba na ating pinagtamnan. Naglagay po ako ng tulos dyan. Yan, ano? Dito, ang dami pong bunga rito, oh. Ayan, oh. Tignan niyo po yung mga bunga, oh.
Ayan, tingnan niyo po yung mga bunga. Oh. Ready to harvest na po yung mga yan. Ayan. So yan po yung ating mga tanim na sitaw. Ano? Yan. Ngayon po harvest ako ng bunga ng ating mga tanim na sitaw. Tayo po ay magluluto ng masarap at masustansyang crispy sitaw alam magsasakang reporter. Masarap at masustansyang pika-pika. Po, i-harvest natin. Ito po, pwede na po i-harvest yan, no? Ayan, kunin lang po ng ganyan. Isa. Yun. Yun. Ano bang malalaki rito ang ating i-harvest? Ito. Ayun. Kabilang side. Yun. Ito. Ito pa. Ayan. Tayo. Yun. Ayan. So ito, nakarami na tayo. So meron pa tayong harvestin sa mga susunod na araw. Ito, na tayong pang isang lutuan na to, no? So yun pa yung ating i-harvest sa mga susunod na araw nitong bunga at mga tanim na sitaw. Wala kang enough space sa Metro Manila kakatira. Pwede po kayong magtanim sa timba. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating lulutuing crispy sitaw o string beans alam magsasaka reporter. Siyempre po yung ating bida, ito ating bagong harvest na sitaw. All-purpose flour, cornstarch, durog na paminta, asin, soda water, at mantika. So yan po ang kumpletong sangkap. So okay po ay pagsama-samahan natin ang mga sangkap. Unahin natin ang all-purpose flour. Yan. Tapos yung cornstarch. Yan. Sama na po natin. Tapos yung durog na paminta. Yan. Tapos ay asin ay po sa inyong panlasa. Yan. Pagalirin po natin yan. Tapos yung soda water. Pagalirin natin. Yan. Yaloy natin mabuti. Mix natin mabuti. Yan. Alright. Hanggang mahalo po Kalat ng stir, no? Yung sangkap ay mabuo, no? Yan, sama-sama sila ma-spread. Yan, nagawin po natin mabuti hanggang ma-mix ng gusto, no? Yan, mawala po yung buo-buo ating all-purpose flour at itong cornstarch. Yan. O, mix lang mabuti. Alright. So ngayon, itong ating sitaw, ididip na natin, ilalagay natin doon sa ating mga sangkap. Yan. Alright. Yun. So yan po, yung ating sitaw. Nakadip na siya, no? Nilubog natin doon sa ating pinagsama-samang sangkap. Yun. So, yun, ilulutuin na natin. Lagay na natin sa kumukulong mantika. Yan. Yung ating kalang, ano lang po siya na low fire. Yan. Yun. Okay, tayo natin ngayong maluto yan. Ayun, tingnan natin. Yan, hangin na natin. Yan. Crispy na yan. Ayan, Yan. Ito na po yung ating bagong lutong crispy sitaw alam magsasakang reporter. Yan. Masarap pong pika-pika yan, Lalo na po ngayong holiday season. So ngayon po ay ititaste ko na, kung gaano po kasarap itong ating bagong lutong
Crispy sitaw ala magsasaka reporter. Yan, meron po tayong parang sausawan niya, no? Mayo dip. Titikman natin kung gaano to kasarap. Po. Right. Malutong. Huh? Tapos itong ating sitaw. Manamis-namis dahil bagong harvest. Ha? Sarap, sapa. Magluto po kayo nito. Tiyak po magugustuhan po ng yung buong pamilya, lalo na po yung inyong mga anak. Hap! Habang kayo nagbabanding na pamilya, no? Mga bata, magluto po kayo nito. Ano po, ano? Lasang-lasa rin yung inilagay nating durog na paminta. Hap! Tapos siyempre yung ating iba pang mga sangkap, talagang nagmimix yung lasa. At nangingibabaw yung lasa ng ating bida bagong harvest na sitaw. Nawa po nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito. Una po, yung simpleng pagtatanim ng sitaw sa timba, no? After 2 months na maitanim mo, pwede ka nang umarbes ng bunga ng iyong sariling tanim na sitaw. Malaki pong katipiran yan, ano? Makakatipid ka na, masustansyang pagsasalo ng buong pamilya, makakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Magtanim din po kayo. Happy farming po! Ngayon po'y sasagutin ko ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Arnel Escobar. Sir Mer, ang neem oil po ba ay pwede ring gamitin kahit hindi aluan ng dishwashing liquid? Salamat po. Thank you very much sa Arnel. Pwede ring gamitin yan pero mas effective siya kapag ginaluan mo ng dishwashing liquid, ano? Magtatagal kasi yung bisa o yung amoy ng neem oil para hindi lapitan ng mga insekto ang ating mga tanim na halaman. Tanong naman mula kay Mimi Concepcion. Ay, Sir Mer, pareho lang po ba ng benefits ang probiotics sa fruits and molasses? If yes, ano pong sukat ng 1 tablespoon sa 1 liter na tubig? Salamat po. Thank you very much sa Mimi. Yes, pareho lang ang epekto yan sa ating mga tanim na halaman. Sa isang kutsara, sa isang tablespoon, 1 liter na tubig ninyo pong ilalagay tapos ipang-spray po sa inyong mga tanim na halaman. Tanong naman mula kay Michael Petalino. Hi, magsasakang reporter, pwede po bang iyalo ang OHN mixture sa FPJ mixture sa sprayer? Nang sa ganon, ay isang application na lang. Salamat po. Thank you very much, Michael. Yes, pwede namang pagsamain yan, ano? Pero sa aking paningin, mas effective ng pinag-iwalay mo. Pero yung tanong mo kung pwedeng pagsamahin, pwede. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko. Sa mga naging katanungan po ninyo, magtanim din po kayo. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Daisy Marie Bautista, Majoy Nur, Glenda Tinte, Raymond and Allen Perez, Tatay Roberto Reano, Chris Nalasa Deloso, Danilo Castro, Margie Vargas at Choco Santoyo, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Mampeng Bartolome, Mam Fatima Patio, Alex Fuentes, Dicio and Loida Hernandez, Bobet and Josa Cunanan, Aspi Aspiliaga, Alex Giao, Eddie and Joserina Alhambra, Amor and Dennis Fajarda,
Romeo and Esosa Fernandez and family, watching from Quezon City. Dating DOST Secretary Fortunato de la Peña. Eddie, Fina at Jadi Lanillo, watching from Imus, Cavite. Magkita-kita tayo muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.